Alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Camarines Sur mula sa ating kasamang si Grace Refama Simando ng Radyo ng Bayan Naga. Grace? Yes, Ralph, magandang gabi. Madilim ang buong Bicolancia ngayon. Bandang alas 11 kanina ay nawala na ng kuryente sa buong Bicol. Off the air ang karamihan sa mga radio stations. Walang cable, walang internet o wifi. Mangilang-ilang tindahan lamang ang nagbukas maghapon. Karamihan sa mga panerya ay nagsarahan. Alas 5 pa lang ng hapon. Ang mga mamamayang nasa evacuation centers ay napadalhan na ng mga packed foods at relief items, bagamat karamihan sa mahigit sa 15,000 evacuees sa buong Camsur ay hindi naman nasalanta ng bagyo. Sila inilikas pa rin upang tiyaking ligtas. Samantala sa latest report mula sa mga coastal towns, napakalakas pa rin ng dagat at mataas ang mga alon na sumasalpok sa mga dalampasigan. Inilikas na ang lahat baybayin. Bagamat pabugso-bugso na lang ang ulan, malakas naman ang hangin dito sa Camsur, sapat upang itumba ang mga puno ng saging at putulin ang mga sanga ng kahoy. May isang lolo na naiulat na namatay sa coastal area ng Lagunoy sa ninang sobrang lamig. Meron ding isang guro na namatay dyan sa may bandang Nabwa pero hindi sa bagyo kundi dahil sa sakit. Bukod sa mga developments na ito ay wala namang naiulat na pinaha ng malalim o labis na nasalanta. At sa aking pag-iikot, ngayon pa lang sa sentro ng Naga City, may mangilan-ngilang naghahabol para bumili ng pagkain, kandila, tinapay at dilata. Kapansin-pansin ang madalang na mga sasakyang nagbibiyahe. Ang mga kalsada ay puno ng mga padpad na dahon at sanga ng kahoy. Bukas inaasahan na ang mas magandang panahon at muli na namang maglilinis, mag-aayos at babalik sa normal ang buhay ng Bicol Region. Grace Refama Simando para sa Telebisyon ng Bayan.